Bakit parang sabay-sabay na bumigat ang lahat kahit araw-gabi kang nananalangin? Bakit habang mas lumalapit ka sa Diyos, ay mas dumarami ang luha na palihim mong pinupunasan tuwing walang nakakakita? Bakit pakiramdam ng puso mo ay parang pinabayaan ka kahit buong buhay mong pinanghawakan ang pananampalataya? Maraming kaluluwa ang tahimik na nasasaktan dahil hindi nila maunawaan kung bakit pinapayagan ng langit ang napakabibigat na pagsubok. Gabing puno ng katahimikan, ang madalas nagiging saksi sa mga panalangin halos mawala na ng pag-asa. Bawat sugat na dinadala ng damdamin ay may dahilan na hindi agad nauunawaan ng isip ng tao. Panginoon ang nakakakita ng mga laban na hindi mo kayang ipaliwanag. Kahit sa pinakamalapit mong kaibigan, ilang pagkakataon na ring gusto mong sumuko dahil pakiramdam mo ay walang nagbabago. Kahit paulit-ulit kang lumuluhod sa pananalangin, takot ang bumabalot sa dibdib tuwing naiisip mong baka habang buhay ka nang mananatili sa ganitong sitwasyon. Habag ng Diyos ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nakakabangon ka pa rin kahit pagod na ang kaluluwa mo. Romans 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ipinapakita ng banal na mensaheng iyon na walang sakit na walang kapalit na pagpapala kapag nananatiling nakakapit ang tao sa Diyos. Bighati ang madalas ginagamit ng langit upang ihanda ang puso para sa mas malalim na layunin na hindi agad nakikita ng ordinaryong mata. Biyaya ng Panginoon ang unti-unting nagpapalakas sa isang taong halos maubos na dahil sa tindi ng laban sa buhay. Minsan akala mo parusa ang lahat ng nangyayari, pero posibleng paraan pala iyon upang ilayo ka sa kapahamakan na hindi mo pa nakikita ngayon. Luha ang nagiging daan upang matutong manalangin ng buong puso at hindi lamang dahil may hinihiling. Pananampalataya ang mas lalong tumitibay kapag dumadaan ang tao sa apoy ng matinding pagsubok at pagkadurog. Dilim ang kadalasang ginagamit ng Panginoon bago niya ipakita ang liwanag na kayang magbago ng buong buhay ng isang nilalang. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi ka pa rin niya iniiwan kahit ilang beses ka nang nanghina at nawalan ng lakas. Nararamdaman ng langit ang bawat tahimik mong hikbi tuwing pakiramdam mo ay wala nang nakakaunawa sa pinapasan mo araw-araw. Oras na marinig mo ang 7 tunay na dahilan kung bakit nangyayari ang mga paghihirap sa buhay, ay maaring magbago ang paraan ng pagtingin mo sa sariling laban. Pag-asa ang muling sisibol sa puso mo habang nauunawaan mong hindi aksidente ang bawat sugat na pinapayagan ng Diyos. Katotohanan mula sa Biblia ang magbibigay liwanag sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip at damdamin mo. Pagkakataon na marahil ang gabing ito upang maramdaman mong hindi ka kailanman pinabayaan ng Panginoon kahit kailan. Una, pinapadaan ka ng Diyos sa pagsubok upang linisin ang puso mo. Biglang nagiging mabigat ang bawat umaga kapag nais ng Panginoon na alisin ang mga bagay na unti-unting sumisira sa kaluluwa ng tao. Tahimik na kumikilos ang langit kahit pakiramdam mo ay puro sakit lamang ang natatanggap mo araw-gabi. Kasalanan ng madalas dahilan kung bakit nawawala ang kapayapaan at dumarating ang walang tigil na kalungkutan sa buhay ng isang nilalang. Habang tumatagal ang pagdurusa, ay mas nakikilala ng tao kung gaano niya kailangan ng presensya ng Diyos sa bawat sandali. Proverbs 3 verse 11 to 12. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Malinaw na ipinapakita ng banal na salita na hindi galit ang dahilan ng pagdidisiplina ng Diyos, kundi tunay na pagmamahal para sa kaniyang mga anak. Maraming pagkakataon na hinahayaan ng Diyos ang mabibigat na sitwasyon upang maputol ang kayabangan na unti-unting lumalamon sa damdamin. Kadalasang nalalapit ang tao sa panalangin kapag wala nang natitirang lakas at pag-asa sa paligid niya. Pagkadurog ng emosyon ang nagiging daan upang matutunang magpakumbaba sa harapan ng may kapal ng buong katapatan. Malalalim na sugat ang bumubukas sa isipan upang maunawaan na hindi sapat ang sariling kakayahan sa laban ng buhay. Madalas hindi agad naunawaan ng tao kung bakit kinakailangang maranasan ang matinding hirap bago dumating ang tunay na kapayapaan. Bawat luha na bumabagsak mula sa mga mata mo ay may dalang aral na hindi kayang ibigay ng maginhawang pamumuhay.
Pagkakataong magbalik loob sa Diyos, ang minsang nakatago sa likod ng mga problemang akala mo ay puro kaparusahan lamang. Malumanay na tinatawag ng Panginoon ang isang kaluluwa kahit paulit-ulit siyang nakakalimutan ng taong abala sa makamundong bagay. Darating ang panahon na mauunawaan mo rin kung bakit kinailangan mong maranasan ang matitinding laban na halos sumira sa buong pagkatao mo. Paglilinis ng kaluluwa ang minsang pinakamasakit na proseso dahil kinakailangang tanggalin ng Diyos ang mga bagay na hindi nakabubuti para sa espiritu mo. Kabanalan ang unti-unting hinuhubog ng langit habang patuloy kang nagtitiis at nananalig sa gitna ng unos. Liwanag ng Diyos ang muling gagabay sa direksyon ng buhay mo kapag pinili mong magtiwala sa Kanya ng buong puso. Ikalawa, hinahayaan ng Diyos ang sakit upang ilapit ka lalo sa Kanya. Kadalasang nakakalimot ang tao sa Panginoon kapag maayos ang takbo ng buhay at walang mabigat na suliraning dinadala araw-araw. Panalangin ang nagiging sandala ng isang nilalang kapag wala nang natitirang kakayahang kumapit sa sariling lakas at karunungan. Pagkapagod ng damdamin ang minsang ginagamit ng langit upang maibalik ang puso sa tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at pag-asa. Malalim na pangungulila ang nagtutulak sa isang kaluluwa upang hanapin muli ang presensya ng Diyos ng buong katapatan. James 4 verse 8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na lumalapit ang Panginoon sa sinumang buong pusong naghahanap at tumatawag sa Kanya. Maraming gabi na pakiramdam mo ay walang nakakarinig sa bawat bulong ng panalangin na lumalabas mula sa nanginginig mong labi. Panginoon pala ang tahimik na yumayakap sa puso mo habang unti-unti kang nadudurog dahil sa mabibigat na karanasan sa buhay. Pagluha sa gitna ng katahimikan ang nagiging tulay upang maramdaman ng tao ang presensya ng Diyos ng mas malalim kaysa dati. Pagkagising ng espiritu, ang madalas nangyayari kapag dumadaan ang isang nilalang sa matinding kahinaan at pagdurusa. Kapag puro kasiyahan lamang ang nararanasan ng tao, ay madalas nawawala ang pagnanais na hanapin ang gabay ng langit. Paghihirap ang minsang nagbubukas sa isipan upang maunawaan na walang permanenteng seguridad sa mundong ibabaw. Habag ng may kapal ang dahilan kung bakit hindi kanya hinahayaang malayo ng tuluyan sa kaniyang piling at pagmamahal. Pagyakap sa presensya ng Diyos ang nagiging tanging kanlungan ng isang pusong pagod na sa laban ng buhay. Darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit kinailangan mong maranasan ang matinding lungkot bago mo tunay na nakilala ang Diyos. Paglapit sa Panginoon ang pinakamahalagang biyayang maaring matanggap ng isang taong matagal nang nawawala sa pananampalataya. Katahimikan ng gabi, ang madalas nagiging lugar kung saan muling binubuo ng langit ang wasak na damdamin ng tao. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ang unti-unting pupuno sa puso mo habang patuloy kang nagtitiwala sa Diyos. Ikatlo, may inihahandang mas malaking pagpapala ang Diyos para sa buhay mo. Mabibigat na paghihintay ang kadalasang nararanasan bago dumating ang panahong itinakda ng Panginoon para sa isang tao. Pagdurusa ang minsang nagiging paghahanda upang matutunan ng puso ang pagtitiis bago tanggapin ang biyayang matagal nang ipinapanalangin. Kakulangan ang nagtuturo sa isang nilalang upang higit na pahalagahan ang mga pagpapalang darating mula sa langit. Mahirap na yugto ang madalas ginagamit ng Diyos upang ihanda ang isip at damdamin para sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Jeremiah 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Plans of heaven are filled with hope, and a future prepared with love and mercy. Ipinapahayag ng banal na mensahe na may magandang layunin ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng plano niya para sa buhay mo. Maraming pagkakataon na akala mo ay tinanggihan ka ng langit, pero inilalayo ka lamang pala sa maling direksyon na makakasakit sa puso mo. Pagkawala ng ilang bagay ang minsang paraan ng Panginoon upang maibigay ang mas nararapat para sa kapakanan at kinabukasan mo. Saradong pinto ang madalas nagiging proteksyon laban sa kapahamakang hindi mo pa nauunawaan sa kasalukuyan. Pag-aantala ng mga pangarap ang maaaring dahilan upang mas maging handa ka sa pagpapalang darating sa tamang panahon.
Kapag minamadali ng tao ang lahat, ay kadalasang nasisira ang plano na maayos na inihahanda ng Diyos mula pa noong una. Pagtitiis ang humuhubog sa karakter ng isang nilalang upang hindi agad masira kapag dumating ang malalaking pagsubok sa hinaharap. Karanasan ng matinding kahirapan ang nagtuturo ng pagpapakumbaba bago ipagkatiwala ng langit ang mas malaking biyaya. Pag-asa ang patuloy na ibinibigay ng Panginoon kahit pakiramdam mo ay wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Darating ang sandali na mapapangiti ka habang inaalala ang mga panahong inakala mong katapusan na ng lahat. Pagkilos ng Diyos ang magpapakita na walang luha at paghihirap ang nasayang sa bawat gabing lumuhod ka sa pananalangin. Tagumpay na higit pa sa inaasahan mo ang kayang ibigay ng Panginoon sa isang pusong nananatiling tapat at matiyaga. Pagpapalang puno ng kapayapaan at pag-ibig ang naghihintay sa taong hindi bumibitaw sa pananampalataya kahit dumaraan sa matinding unos. Ika-4, ginagamit ng Diyos ang paghihirap upang palakasin ang pananampalataya mo. Hindi lumalalim ang tiwala ng tao sa Panginoon kapag puro kaginhawahan lamang ang nararanasan sa araw-araw na pamumuhay. Bagyo ng buhay ang kadalasang sumusubok kung gaano katatag ang kapit ng isang nilalang sa Diyos kapag wala ng ibang matakbuhan. Pangamba ang unti-unting nawawala habang natututunan ng puso na umasa, hindi sa sariling kakayahan kundi sa kapangyarihan ng langit. Mahirap na sitwasyon ang nagiging daan upang mas makilala ng tao ang katapatan at awa ng Panginoon sa bawat sandali. 1 Peter 1 verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Mas mahalaga sa ginto ang pananampalatayang nananatiling matatag kahit dumaraan sa matinding pagsubok at pagdurusa. Ipinapakita ng banal na aral na ginagamit ng Diyos ang apoy ng kahirapan upang patibayin ang espiritu ng kaniyang mga anak. Maraming tao ang agad sumusuko kapag hindi agad nasasagot ang kanilang mga panalangin at mga hinihiling sa langit. Pagtitiis ang nagtuturo sa kaluluwa na maghintay sa tamang panahon ng Diyos kahit tila walang nangyayari sa paligid. Kahinaan ng tao ang nagbubukas ng pagkakataon upang makita niya ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Pagkawasak ng sariling kumpiyansa, ang minsang kailangan upang lubos na makapagtiwala ang puso sa Diyos lamang. Kapag dumaraan ang isang nilalang sa mabibigat na laban, ay doon niya tunay na nauunawaan ang halaga ng pananampalataya. Pagluha sa gitna ng gabi ang nagiging pagkakataon upang mas mapalapit ang damdamin sa presensya ng Panginoon. Pag-asa mula sa langit ang nagbibigay lakas upang magpatuloy. Kahit halos ubos na ang tibay ng loob ng isang tao, mabagal mang dumating ang kasagutan ng Diyos, ay hindi nangangahulugang pinabayaan ka na niya sa gitna ng kaguluhan. Darating ang panahon na mapapansin mong mas matatag ka na kaysa dati dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. Katapangan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang unti-unting mabubuo habang patuloy kang kumakapit sa Diyos, araw-gabi. Pagbabago ng puso at espiritu, ang bunga ng bawat pagsubok na nalagpasan mo sa tulong ng Panginoon. Taglay mong lakas ngayon ay patunay na hindi ka iniwan ng Diyos kahit ilang ulit kang nadapa at nasaktan. Ika-5, may nais alisin ng Diyos na hindi makabubuti para sa kapalaran mo. Hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan dahil may mga pagkakataong inilalayo ka ng Panginoon sa mga bagay na unti-unting sumisira sa kinabukasan mo. Pagkakahiwalay sa ilang tao ang minsang nagiging paraan ng langit upang protektahan ang damdamin at espiritu mo mula sa maling impluensya. Masakit na pagtatapos ang kadalasang nagbubukas ng bagong direksyon na mas naayon sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Pagbitaw sa mga bagay na mahalaga sa puso mo ang maaring dahilan upang mas mapalapit ka sa kalooban ng Panginoon. Isaiah 55 verse 8-9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ipinapakita ng banal na kasulatan na may mga plano ang Diyos na hindi agad kayang maunawaan ng isip ng tao dahil higit na dakila ang kaniyang karunungan. Maraming pagkakataon na pilit mong pinanghahawakan ang isang bagay kahit malinaw nang hindi na nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo.
Panginoon ang kumikilos upang putulin ang mga koneksyong nagdadala ng paglayo mo sa tamang landas ng pananampalataya. Pagkasira ng ilang pangarap, ang minsang nagiging simula ng mas makabuluhang direksyon na nakalaan para sa buhay mo. Mabigat na pagpapaalam ang ginagamit ng langit upang turuan ang puso na huwag gawing sentro ng buhay ang mga bagay na pansamantala lamang. Kapag masyadong nakakapit ang tao sa makamundong pagnanasa, ay madalas niyang nakakalimutan ang tunay na layunin ng Diyos para sa kanya. Pag-alis ng ilang oportunidad ang maaaring proteksyon laban sa kapahamakang hindi mo pa nakikita sa kasalukuyan. Pagkawala ng maling samahan ng minsang nagiging daan upang mapanatiling malinis ang espiritu at pananampalataya mo. Katahimikan pagkatapos ng matinding sakit, ang unti-unting magbibigay ng malinaw na pag-unawa sa plano ng Panginoon. Darating ang sandali na mapapasalamat ka dahil hindi pinayagan ng Diyos na manatili sa buhay mo ang mga bagay na makasisira pala sa kapalaran mo. Paghilom ng sugat sa damdamin ang kasabay ng pagdating ng bagong pag-asa na inihanda ng langit para sa puso mo. Mas maayos na direksyon ang bubuksan ng Panginoon kapag natuto kang magtiwala, kahit hindi mo agad naiintindihan ang nangyayari. Kapayapaang mula sa Diyos ang pupuno sa kaluluwa mo habang unti-unti mong nakikita ang dahilan ng bawat pagkawala at pagtatapos. Ika-6. Pinapanday ng Diyos ang pagkatao mo para sa mas dakilang layunin. Hindi nabubuo ang matatag na pagkatao sa pamamagitan lamang ng magagaan na karanasan at komportabling pamumuhay araw-araw. Matitinding hamon ang kadalasang ginagamit ng Panginoon upang hubugin ang puso ng isang nilalang para sa mas malaking misyon sa hinaharap. Pagkatalo at kabiguan ang nagtuturo ng karunungan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan sa mundo. Mabibigat na suliranin ang nagiging daan upang matutunang maging matibay kahit paulit-ulit na sasaktan at nadadapa sa buhay. Romans 5 verse 3-4, Tribulation worketh patience, and patience experience and experience hope. Ipinapahayag ng banal na salita na may magandang bunga ang bawat pagtitiis dahil unti-unting hinuhubog ng Diyos ang puso upang maging mas matatag at puno ng pag-asa. Maraming tao ang nais agad marating ang tagumpay, pero ayaw dumaan sa proseso ng paghubog at pagsasakripisyo. Panginoon ang nakaalam kung kailan handa ang isang kaluluwa sa responsibilidad na kaakibat ng mga biyayang hinihiling niya. Pagkakaroon ng sugat sa damdamin, ang minsang nagtuturo ng mas malalim na habag para sa kapwa na dumaraan din sa kahirapan. Mahabang panahon ng pag-aantay ang humuhubog sa kakayahan ng isang nilalang upang maging matiyaga at mapagpakumbaba. Kapag walang pagsubok, ay kadalasang nananatiling mahina ang espiritu at madaling bumitaw kapag dumating ang unos sa buhay. Pagdaraan sa apoy ng kahirapan ang nagiging dahilan upang mas tumibay ang paninindigan at pananampalataya ng tao. Pagbagsak sa ilang pagkakataon ang nagtuturo kung paano muling bumangon ng may mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Pananakit mula sa iba ang minsang ginagamit ng langit upang matutunang magpatawad at maging mahinahon sa gitna ng galit. Darating ang araw na mapapansin mong hindi ka nakatulad ng dating madaling sumuko sa bawat problema. Lakas ng loob na hindi mo dating taglay ang unting mabubuo habang patuloy kang dumaraan sa proseso ng Diyos. Pagkahinog ng isip at damdamin ang bunga ng bawat luha at paghihirap na tiniis mo ng may pananampalataya, dakilang layunin ang unti-unting ihahayag ng Panginoon habang nananatili kang matatag sa gitna ng lahat ng pagsubok sa buhay. Ika-7. Pinapahintulutan ng Diyos ang pagdurusa upang mailapit ka sa tunay na kapayapaan. Hindi lahat ng uri ng kasiyahan ay kayang punan ang malalim na kakulangan na nararamdaman ng puso ng tao sa mundong ibabaw. Kayamanan man ang nasa paligid ng isang nilalang, ay maaari pa rin siyang makaramdam ng matinding pangungulila at kawalan ng katahimikan sa loob niya. Panginoon lamang ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaang hindi kayang nakawin ng problema at kaguluhan sa buhay. Matinding pagdurusa ang minsang ginagamit ng langit upang maunawaan ng tao na walang permanenteng kasiyahan sa makamundong bagay. Philippians 4 verse 6-7. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding
shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ipinapakita ng banal na kasulatan na may kapayapaang nanggagaling sa Diyos na higit na makapangyarihan kaysa anumang takot at pag-aalala sa buhay. Maraming gabi na pilit mong hinahanap ang katahimikan, ngunit lalo lamang bumibigat ang laman ng dibdib mo habang tumatagal. Panalangin ang nagiging daan upang unti-unting maramdaman ng kaluluwa ang presensya ng Diyos sa gitna ng matinding kaguluhan. Pagkapagod ng emosyon, ang kadalasang nagtuturo sa isang tao na hindi sapat ang makamundong bagay upang magkaroon ng tunay na kapanatagan. Malalim na pananampalataya ang nabubuo habang natututunan mong ibigay sa Panginoon ang bawat takot at suliraning dala mo araw-gabi. Kapag sobrang nakakapit ang tao sa material na bagay, ay madalas nawawala ang tunay na direksyon ng espiritu niya. Pagkawasak ng ilang inaasahan, ang minsang nagiging dahilan upang mahanap ng puso ang kapayapaang matagal nang hinahanap sa maling lugar. Pag-iisa sa gitna ng mabigat na sitwasyon, ang nagtuturo kung gaano kahalaga ang presensya ng Diyos sa bawat sandali ng buhay. Katahimikang mula sa langit, ang dahan-dahang pupuno sa puso mo habang mas lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Darating ang panahon na hindi natakot ang mangunguna sa puso mo, kundi matinding pagtitiwala sa Diyos, anuman ang mangyari. Kapayapaan ng kaluluwa, ang pinakamahalagang biyayang maaaring matanggap ng isang taong nananatiling tapat sa Panginoon sa gitna ng unos. Pag-ibig ng Diyos ang magbibigay lakas upang magpatuloy kahit maraming pagkakataong gusto mo nang sumuko dahil sa hirap ng buhay. Liwanag mula sa langit ang muling gagabay sa bawat hakbang mo habang patuloy kang lumalakad kasama ang Panginoon araw-gabi. Ang Panginoon ang nakakakita ng bawat sugat na pilit mong tinatago sa likod ng mga ngiti na ipinapakita mo sa ibang tao araw-araw. Mabagal man dumating ang kasagutan sa mga panalangin mo, ay hindi nangangahulugang pinabayaan ka na ng langit sa gitna ng kadiliman. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit patuloy ka pa ring humihinga at lumalaban, kahit maraming pagkakataong halos mawalan ka na ng pag-asa. Psalm 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Napakalinaw ng banal na mensahe na mas lalong lumalapit ang Panginoon sa mga pusong sugatan at pagod na sa laban ng buhay. Habag ng Diyos ang patuloy na yumayakap sa kaluluwa mo. Kahit pakiramdam mo ay wala nang nakakaunawa sa sakit na dinadala mo gabi-gabi. Maraming pagkakataon na hindi agad maunawaan ng tao ang dahilan ng kaniyang mga paghihirap habang nangyayari pa lamang ang mga iyon. Panahon ang magpapakita na bawat pagsubok pala ay may dalang aral na magpapalakas sa pananampalataya at pagkatao mo. Bagyong halos sumira sa tibay ng loob mo, ang maaring maging dahilan upang mas mapalapit ka sa presensya ng Diyos kaysa dati. Pagdurusang pilit mong iniiwasan noon ang maaaring maging tulay, upang maramdaman mo ang tunay na kapayapaan mula sa langit. Kapag pakiramdam mo ay sobrang bigat na ng lahat, ay huwag mong hayaang mawalan ng puwang ang pananalangin sa puso mo. Panalig sa Panginoon ang magiging ilaw mo habang patuloy kang naglalakad sa gitna ng mga unos at matinding pagsubok sa buhay. Pag-asa ang unti-unting sisikat muli sa damdamin mo habang mas natututunan mong ipaubaya sa Diyos ang bawat takot at pag-aalala. Kabutihan ng langit ang magpapaalala na walang gabi na walang kasunod na umaga at walang pagdurusang mananatili magpakailanman. Marahil may mga sandaling pagod ka na at gusto mo nang bumitaw dahil sa dami ng problemang dinadala mo araw-gabi. Panginoon ang mananatiling sandigan mo kahit ilang ulit ka pang madapa at masaktan sa paglalakbay ng buhay na ito. Pagyakap ng Diyos ang magbibigay ng lakas sa puso mong matagal nang lumalaban ng tahimik at mag-isa. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo ang naghihintay sa isang taong patuloy na nagtitiwala sa Panginoon anuman ang mangyari.